Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. Sa video na to ay magbibigay tayo ng komento patungkol po dito sa bagong balita o latest development dito sa mga kasong kinakaharap ni Pastor Quebuloy. So, napanood naman natin lahat ang balita na mukhang tutuluyan na po ng hustisya. Ika nga ang mga kaso na ipinaparatang kay Pastor Quebuloy at nagbanggit si Senator Risa Hontiveros na kapag hindi pa dumalo si Pastor Quebuloy sa susunod na pagdinig, hindi lang po natin alam kung kailan, ay siya po ay ipa-aaresto na ng Senado. At sa panig naman po ng DOJ o ng Department of Justice ay, nagulat ako dito sa balita na to dahil binanggit po ni Secretary Remulla na meron palang mga kaso, kaparehong mga kasong isinampa ngayon kay Pastor Quebuloy noon na na-dismiss sa Davao na nais po yatang i-resurrect o isang pamuli ng mismo ngayon po ng DOJ dahil may mga kaso pala si Pastor Quebuloy na mga pang-aabuso at human trafficking. Pangit lang pong banggitin pero pang-aabuso sa mga kababaihan na na-dismiss doon sa Davao dahil hindi naman natin maitatanggi na maimpluwensya si Pastor Quebuloy. At binanggit ko na po ito doon sa mga nakakaraang video ko patungkol po dito kay Pastor Quebuloy. So ngayon po ay tila iba na ang ihip ng hangin dahil pumasok na ang DOJ dito sa kaso na to at mukhang nakakuha ng kakampi si Risa Hontiveros. So kaya medyo naging interesante itong paksa na to, itong kaso na to ni Pastor Quebuloy. Binanggit ko na po noon sa aking mga naunang video na dapat na talagang harapin ni Pastor Quebuloy itong mga aligasyon na ipinupukol sa kanya ng ilang mga individual na ginawan di umano niya ng kahalayan at pamamaltrato. So, pero naging matigas si Pastor Quebuloy na siya ay hindi makikilahok dito sa ginagawang Senate inquiry ni Senator Hontiveros patungkol po dito sa partikular na kaso na to. At mukhang nag-backfire na itong pagmamatigas ni Pastor Quebuloy dahil pati DOJ ay nais nang manghimasok at yung mga kaso sa mga nakararaan na isinampa sa kanya na na-dismiss ay bubuksan muli ng DOJ at kung mapapatunayang matibay ay mukhang sasampahan siya ng kaso. Binanggit ko na yan na dapat harapin niya yan. Kung hinarap niya noon pa itong mga kaso na to, baka hindi na rin naungkat itong ibang mga kaso na na-dismiss sa Davao. At ang mabigat nito ay mukhang hihilingin yata ng Senado ni Senator Risa Hontiveros at ng DOJ na dito na sa Maynila ganapin ang mga paglilitis. So, isang malaking katanungan dyan ay kung magko-comply ba si Pastor Quebuloy. So, abangan natin yan. Siyempre, yan ang tanong ng marami sa ating mga amo. Kung magko-comply ba siya o magmamatigas. At nakikinita ko na parang medyo magiging mahirap para sa ating hustisya na madala si Pastor Quebuloy dito sa Maynila dahil alam naman nating lahat
na maraming politiko ang magpasa hanggang ngayon ay sumusuporta pa rin kay Pastor Quebuloy. So, kumbaga, ito na yung pinaka maia-advise ko kay Pastor Quebuloy. Binanggit ko na siya naman ay may kayang tao. Pinuno ng isang religious sector sa ating bansa, maimpluwensya. Sa tingin ko naman hindi siya maaargabyado pagdating sa pagharap dito sa mga ipinupukol na aligasyon sa kanya ng ilang mga di umano ay biktima niya dahil magagamit niya itong puwersa at salapi sa kanyang bentahe ika nga. So, nagulat lang talaga ako dahil meron mga kaso na similar sa mga ipinupukol ngayon ang na-dismiss na pala sa Davao. So, nakakalungkot. Hindi ba? So, ito ang isang magandang halimbawa ng isang ma-impluwensyang tao. Hindi ko naman sinasabi, hindi ko sinasabi na siya ay guilty o totoo yung mga na-dismiss na kaso na yon na ginamitan niya ng impluwensya. Hindi ho ganon. Pero kumbaga, ipinamumukha lamang po sa atin ng realidad ng katotohanan na talagang ang impluwensya, ang salapi, ay malaki ang naitutulong sa isang individual para matakasan niya ang hustisya at maiwan ang mga biktima na luhaan at naghihinagpis dahil hindi nila nakamtan ng hustisya. Pagdating naman kay Pastor Quebuloy, wala na siguro siyang magiging dahilan para hindi sumunod sa iaatang sa kanya ng hustisya. Siguro sapat na yung kanyang pagmamatigas at kung meron siyang malasakit, lalong-lalo na sa kanyang mga miyembro, ay tutugon siya sa sumon kaya ng Senado o ng Korte na maglilitis sa kanyang mga kaso at pigilan niya ang kanyang mga miyembro na gumawa ng mga bagay na hindi ka nais-nais dahil hindi gawain yun ng isang tagapagsalita ng Panginoon. Wala pong matinong tao ang mag-uutos sa kanyang mga miyembro na manggulo, gumawa ng hindi maganda para lamang siya ay makaiwas sa hustisya kung ito man ay totoo. So, ang pinakamagandang abangan dito ay yung yung hearing, may Senate hearing na gaganapin dahil kapag hindi siya dumalo, paaresto siya. Pero kung dadalo siya, mas maganda dahil alam naman natin na mahina ang 5 abogado ang kanyang tangay-tangay dito sa pagdinig na gagawin ni Senator Risa Hontiveros at siya ay legally advised sa kanyang mga isasagot. At pagdating naman po doon sa mga kaso niya sa ibang bansa, siguro wag niyo munang intindihin yun dahil dito pa lamang. Dito pa lamang ay mamumroblema na siya, pero meron naglaro sa isip ko. Meron lang pong naglaro. Medyo dudumihan natin yung ating isipan patungkol po dyan. Para bang nakikita ko, sana naman mali ako, para bang nakikita ko na para maiwasan ni Pastor Quebuloy yung hustisyang humahabol sa kanya sa Amerika, ay mas pipiliin niya na dito siya litisin dahil siyempre teritoryo niya ito, Pilipinas, kesa naman sa Amerika na hindi niya teritoryo. Kumbaga parang pababayaan niya ng magtuloy-tuloy itong mga pagdinig na to nang sa ganun ay makaiwas siya sa hustisya ng Amerika. Pero matalino ang Amerika. Siguro once na makonvict siya rito, if makonvict siya rito, ay kagyat na hihilingin kaagad
ng United States ang extradition ni Pastor Quezon para malitis din siya sa Amerika at malamang doon muna siya makulong kung siya ay mapapatunayang nagkasala dahil halo-halo na po yung mga nagpasa sa kanya o mga nag-akusa sa kanya ng mga hindi magagandang bagay. May foreigner, may Pilipino. Ang pinakamabigat po dyan, syempre, yung pang-aabuso sa kababaihan at yung human trafficking na sinasabi nila. Hindi ko alam kung paano nila patutunayan yun dahil hindi ko alam kung saang parte nagkaroon ng human trafficking si Pastor Quezon. Pero magkaganon man, ano bang alam natin dyan? Yan ay investigasyon ng mga otoridad. At kung sinasabi ng Amerika na meron siyang kasong ganun, ba dapat lamang na tumugon din siya sa hustisya ng Amerika dahil isa siyang maimpluwensyang tao. Religious leader siya ng kanya sekta. Pero may mga amo rin tayo na nagsasabi at binabanggit din niya na siya ay pinupolitika. Well, pagdating sa bagay na yan, kumbaga para sa akin, lumang katwiran na yan. Gasgas na katwiran na po yan ng mga politiko na naaargabyado. At sinasabing politika lamang po yan. Pero, may kasabihan nga na iyan ang kabayaran, ika nga, ng pakikisawsaw mo o ng pakikisawsaw ng mga religious leader sa politika. Di ba? Marami naman tayong kilala na mga religious leader sa ating bansa, mga malalaking sekta, na talagang ang impluwensya ay umaabot maging hanggang sa presidente ng Pilipinas. So, kumbaga, yan ang kabayaran ng pagsawsaw, pagsali mo sa politika. Maging sino ka man na religious leader. Hindi lang si Pastor Quezon, pati yung mga ibang religious group dyan na sumasawsaw sa politika. Yan ang isa sa mga kabayaran nyo sa pagsawsaw sa politika. Hindi habang panahon, yung mga taong sinuportahan nyo ay nakaupo sa pwesto. Dumarating ang panahon na minsan napapalitan sila at yung mga pumapalit sa kanila ay tao lang din naman. Siyempre, gumaganti rin yan. Kaya, well, tiisin mo na lang yan. Ika nga, kung ikaw ay magantihan. Pero nakakatuwa, ika nga. Makakapanood tayo ng, ika nga, labanan ng mga taong may pera at makapangyarihan. Sino kaya ang mananalo? Pero ako, sa tingin ko, kumbaga, lilipas lang din yung balita na yan. Iyang kaso na yan, lilipas din yan. Patatagalin lang yan kapag malamig na. Tsaka bigla na lang ibabalita sa atin na acquitted na yung mga ganyang uri ng tao. Kaya medyo nakakalungkot ang hustisya sa ating bansa. Meron nang nakulong na religious leader, nakalimutan ko lamang po yung pangalan niya. Nakulong po siya at talaga namang ang katok ng isip ay talagang sayad na sayad sa lupa. Kumbaga, siguro ganyan ang pag-uugali ng halos lahat ng mga religious leader sa ating bansa. Hindi lang sa ating bansa, maging sa ibang bansa na kapag sila ay isang religious leader, sinasabi na siya ay isinugo sa sangkatauhan para mangaral, pati ang utak nila ay lumalaki na. Hindi ba? Na hindi sila maaaring hipuin ng batas. Nakakalungkot lamang po yung mga ganong senaryo. Ika nga. Para ba hindi sila, mas angat sila sa mga pangkaraniwang tao. Pero meron pong isang aral, isang mangangaral na aking pong napanood. Babanggitin ko na si nasirang Eli Soriano na ang isa palang mangangaral ay dapat namumuhay lamang ng payak. At kumbaga, yung salita ng Diyos na ibinigay ng libre sa iyo, dapat ibigay mo rin ng libre sa mga taong nais
na matuto at malaman ng salita ng Diyos. Pero ang mga karamihan sa mga religious leader po natin ngayon ay talaga namang bilyong-bilyon ng salapi at abot hanggang Malacanang o abot hanggang sa presidente ng kahit na anong bansa ang kanilang impluwensya. So, babantayan po natin itong mga bagong kaganapan sa kaso ni Pastor Quebuloy. So with that, ako po si Boss Dags. At kung dito sa channel na to, ako ang boss. Kayo naman po lahat ang mga amo ko. Marami pong salamat.